Breaking news po ito. Nako, the end is near. BBM, naninilikado. May ebidensya na magpapatunay na tumanggap ito ng kickbacks sa flood control. Nako, nilabas na ni Erice. Totoo kaya mga kababayan? Merong hawak si Congressman Leviste na magpapatunay na ito nga. Nako, delikado nga si BBM kung mapatunayan na ito ay totoo. Pakinggan po natin dito sa reaction po ni General Macanas. Ito po mga kababayan, panoorin nyo po. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong balita. GMA News. Grabe ito. Mga resibo na di umano, ang Pangulo mismo ay talagang nakakatanggap ng kickback galing sa flood control scandal inilabas ng Makabayan Black. Text messages between the President and yung alleged bagman, yung nag-resign na Yusek Adrian Bersamin, yung pinangalanan ni Saldico. Wow! Yari. Pakinggan natin. Umano ng mensahe sina Pangulong Marcos at dating Undersecretary Adrian Bersamin kaugnay ng kickback sa flood control projects. Wait lang mga kababayan na para malinaw. Ito po, pakinggan nyo po dito sa 1PH po. Recent alleged messages between BBM ex Yusek Bersamin. Ito po. And joining us this morning is Caloocan 2nd District Representative Egay Yari, Erice si himself. Good morning, Congressman, and welcome to Morning Matters. Morning, Pauline. Morning. Okay, Congressman, marami po tayong pag-uusapan this morning, but let's start with these supposed text messages between President Marcos and former Yusek Adrian Bersamin. You said, Kong, na nakita nyo ito personally, but tell us what exactly did you see in these documents and how convincing were they for you? Well, there were exchanges of text messages between the allegedly from the cell phone number of the president. Merong pinakitang number, smart, 0918, hindi ko na lang matandaan kung ano yung mga kasunod na numbers. At yung isang number din daw na according to Congressman Leviste from the cell phone of Yusek Adrian Bersamin. So, Ayan mga kababayan. Erice on alleged messages between BBM and ex Yusek Bersamin. Medyo detailed talaga. Nako mga kababayan. Sasabihin na naman ni Auntie Claire, nako text messages lang yan. Hindi yan totoo. Halaka mga kababayan ko. Ano kaya ang mangyayari dito? Ituloy pa natin. Nakikita sa amin yung buo, medyo detalyado, which includes also text messages na hindi lang tungkol sa dito sa almost 8 billion, kundi meron ding mga ibang text messages tungkol sa ibang matters. Yan mga kababayan ko. Nako po. Yari na. Ano kaya ang mangyayari kay BBM dito mga kababayan? Umano ng mensahe sina Pangulong Marcos at dating Undersecretary Adrian Bersamin kaugnay ng kickback sa flood control projects. Ipinakita raw yan kay Congressman Antonio Tino at sa iba pang kongresista ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. May report si Tina Panganiban Perez. Kahit tuluyan ang ibinasura ng Kamara ang dalawang impeachment complaints laban sa Pangulo, hindi pa sumusuko ang Makabayan Bloc na endorser ng ikalawang reklamo. Sabi ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, may ebidensyang lumahok at nakinabang si Pangulong Marcos sa kickbacks mula sa flood control projects. Kita nyo mga kababayan? The end is near na ba ito? Mga resibo, BBM tumanggap ng kickbacks. Inilabas na. Halaka. Ano sabi ng mga komento? May katotohanan yan at nararamdaman niya ng tao. Halaka.
Daming ebidensya pero pinagtatakpan ng kapwa buhaya. Kaya David, ituro mo ang susunod kay Akop. Hala ka. Sir Jen, kahit anong ebidensya, hindi papadaig ang Malacanang. Wala na po pag-asa, taong bayan sa pamumuno ni BBM. Di po talaga bababa sa pwesto. Kaya pray na lang po tayo kay Lord na tulungan ang bansang Pilipinas na maalis sa sindikatong gobyerno. Nako, mga kababayan ko. The end is near. God bless. Nako po. Sa totoo lang, ginagago lang tayo nitong gobyerno na ito. Walang mangyayari kahit anong reklamo na ihahain kahit saan. Pangsulok ng mundo dahil mismo nasa gobyerno ang sindikato. Hala ka, mga kababayan ko, matindi po ito. Yan ang umano'y palitan ng text messages ng Pangulo at ni dating Presidential Legislative Liaison Office o PLLO Undersecretary Adrian Bersamin noong nakaraang taon. Mga komunikasyon sa pagitan mismo ng Pangulo at saka ni Undersecretary Adrian Bersamin. Ang lumalabas talaga ay siya yung personal runner, ibig sabihin utusan, bagman, Bersamin. Complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po computation today. That was March 24, from July 10, 2025. Ito nga yung nagpapabot si Bersamin na meron pong cash delivery. Dadalhin natin sa 2 billion, dadalhin sa Nara residence. Okay? At Ayan, mga kababayan ko, grabe. 2 billion delivery, ihahatid na natin sa Nara Street sa Forbes Park. Grabe, mga kababayan. Yun nga lang, mga kababayan, sasabihin na naman nila, text lang yan. Hindi yan totoo. Ang dami ng pinakitang mga ebidensya, pero anong nangyari, mga kababayan? Hinaharang po, lalong-lalo na dito sa Blue Ribbon Committee. Nandyan si Ping Lacson. Nandyan si Tito Soto. Anong mangyayari dyan? Ito ngang lumabas na testigo ni Marcoleta na si Gutesa, walang nangyari. Dito ba kaya? Yan ang sinasabi ng mga taong bayan, mga kababayan ko. ang sabi naman ng Pangulo, quote, sasabihan ko si June Baris. Quote. Matatanda ang si Bersamin ang itinuro noon ni dating Congressman Saldico na nagkumpirma sa kanyang may pinapa-insert umanong 100 billion pesos si Pangulong Marcos sa budget. Si Bersamin din daw ang nagbigay kay Ko ng listahan ng mga pinasisingit na proyekto na mula umano sa Pangulo. Kahasa na itong itinanggi ng Malacanang noon. Ayon pa kay Tino, pwedeng ibangga ang umano'y text messages sa pahayag noon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. I-correlate natin ito dun sa salaysay naman ni Bernardo na in March, meron siyang kinomplete na mga deliveries including one delivery of is it around 2 billion ganon, in an armored van. Diba? Sabi ni Tino, nakarating din kay Congressman Edgar Erice at iba pang kongresista ang palitan ng mensahe. Ang nagpakita raw ng messages, si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Isa nga po si Congressman Leviste sa sources. Yes. Ipapakita rin niyo po ba sa amin yung pong text messages? Ako? Aba. Well, you know, it's better that, for example, Congressman Leviste be the one. Bakit? Because he can explain the provenance of these records. Siya. Ayan, mga kababayan ko. Nako, nung sinasabi ng komento dito, nako po, mga kababayan ko. Ito na naman tayo. General Macanas at The Wonders Philippines. Huwag tayong magtiwala sa mga NPA dahil suhol lang ang inaantay niyan mula kay BBM. Siguradong tatahimik yan pag natanggap ng pera mula sa Malacanang. Ang impeachment na yan at walang patutunguhan dahil hindi papayag si BBM na bumaba siya sa pwesto at mapalitan si BP Sara. Tapos sasabihin na mahiya naman kayo. Oy mga congressman, akala ko
not sufficient in substance. Bakit Congressman Cocano ang hinahanap nila sa substance? Talagang magnanakaw itong si, nako po, yari si Presidente, sabi, OMG, wait and see, pag-iinitan at ipakukulong ni Lacson, si Yusek Bersamin at Kong Tinyo sa pagdawit kay BBM sa kickback scandal. Nako, kayang-kaya yan. Sangain ni Pinky at ni Tuta Soto o pwede rin ilagay yung mga nagtuturo kay Ngagba. Nako, malapit na ang wakas nyo lahat. Nako po mga kababayan ko. Kahit anong pagtatakip nila kay Marcos, lilitaw at lilitaw ang katotohanan. May Diyos na nakakakita sa lahat ng gagamit ng kanila at gagamit ang Diyos ng tao para ibuking sila. Mga tuta lang kasi ang mga nasa Kongres at Senado. Lahat mga kasabwat, si BBM garapal ang pagnanakaw pero inililihis nila para sa sarili nilang interes. Ayan po ang mga komento mga kababayan. Ang mas makakapagpaliwanag kung paano napasakamay sa kanya ang mga records na ito. Sinubukan ng GMA Integrated News na kumpirmahin ito kay Leviste. Pero sabi lang ni Leviste sa kanyang social media post, panoorin na lang daw ang mga pahayag ni Natinyo at Erice. Kinumpirma naman ni Erice sa isang text message na ipinakita ni Leviste ang palitan ng messages ng Pangulo at ni Bersamin. Anya, natakot daw si Bersamin na maging fall guy kaya gumawa ito ng affidavit sa bahay ni Leviste sa Batangas. Ulo. Nagpakita pa raw si Leviste ng CCTV footage ng pagdating ni Bersamin at Ulo. ng ilang abogado sa bahay ni Leviste. Pinag-aaralan daw ng grupong makabayan kung paano pa magagamit bilang ebidensya ang text messages. Hinahamon natin ang Office of the Ombudsman, gayon din ang kapulungan na ito. Itong bagong developments na ito, seryoso at hindi dapat ipagsawalang bahala. Git naman ang Malacanang, walang katotohanan ang mga ibinabato ngayon sa Pangulo na mula raw sa mga nais magpatalsik sa kanya. La. Tina Panganiban Teres. Ayan mga kababayan, yung sinasabi ko. Sasabihin na naman nila, ay wala yan. Ayan, sumagot si Auntie Claire. Sabi nga nila, kahit anong ilagay nyong ebidensya, haharangin lang ng mga protector. Nandyan ang Blue Ribbon Committee, si Pinky, si Tito Soto. Haharangin lang yan. Nandyan si Auntie Claire na tagapagsalita ng Malacanang, ay peke yan. Tapos ito namang Makabayan Black, tila ng bubudol din, pinapaniwala ng tao na pinapaniwala nila ang buong taong bayan na seryoso sila sa pagkakaso ng impeachment. Diba? Nang bubudol din ang mga ito, sabi ng taong bayan Kaya mga kababayan ko, anong masasabi nyo dito? Nako po mga kababayan ko. General Macanas, ano ba talaga ito? Nagbabalita. Okay, so salamat Congressman Leandro Leviste. Kaya maraming nagtatangka sa buhay niya, maraming gusto siyang patahimikin. Diba may balita na ino-offeran siya ng kapwa niya kongresista na magbakasyon sa abroad. Huwag lang niyang ilabas ang kanyang mga ebidensya. Sabi niya, ayokong magbakasyon. So ito ngayon, nilabas niya na. Ang galing Magaling yung diskarte niya dahil hindi siya mismo ang naglabas muna. Para bang may suspense. Ibinigay niya sa mga napapagkatiwalaan niyang grupo o congressman. And maganda itong Makabayan Black. Minsan, binabatikos natin ng Makabayan Black dahil makakaliwa, But this time, kailangan natin ng Makabayan Black dahil tutuhanan yung kanilang hangarin na ma-impeach ang Pangulo. Kailang binasura ng Committee on Justice. Ayan mga kababayan, naniniwala ba kayo sa Makabayan Black na ito? Baka mamaya inutusan lang, sige, mag-file ka ng impeachment. Pero, sarswela lang pala. Kaya kung umabot kayo sa bidyong ito, for transparency, for a better democracy, kayo na pong bahala mga kababayan. Like, share, and subscribe. Mabuhay po.